napakinggan ninyo? Si Jesus! Napakinggan nyo o nabasa nyo? Si Jesus, napakinggan ko. Napakinggan nyo si Jesus? Oo! Okay, sige. Oh, sinagot na, napakinggan daw. Kailan po, kung sinasabi ninyo, napakinggan nyo si Jesus, Oh. sa abot ng inyong kaalaman, kailan nabuhay si Jesus? Kailan nabuhay? Oh. Ano ibig sabihin na Kailan naparito dito sa daigdig natin? Akala ko nung mabuhay sa mga patay eh. Oh. Nung naparit sa mundo natin, Okay lang po. more or less mga year 2 or 3 BC. Tao na po ba kayo noon? Hindi pa. Hindi pa ako tao no. Bakit nyo sinabi napakinggan ninyo? Eh, ayon sa Biblia eh. Ayos sa Biblia. Nasaan na po? Babasahin ko. Oh, hindi ko binababasa. Sabi niya, paano mo narinig si Jesus? Tao ka naman noon? Oh, patutunayan ko sa Biblia. Kahit ngayon, pwede niyong pakinggan si Jesus. Pakinggan niyo. Ayon kay Jesus. Ayon kay Jesus. Basa, 10:16 ng Juan. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. This is the first century Christian church. Yun ang kulungan eh. Pero meron pa ikakong mga tupa, wala pa rito, hindi pa rito. Hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Kaninuhong tinig ang didinggin nila? Kay Jesus. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho ang pastor ng Kristiyano? Ilan ho? Ilan ho, sabi ni Kristo? Isa. Ang kanilang pangunahing pastor ay isa. Yung pastor na yon ang pakikinggan nila. Ha? Kahit nung wala pa sa kulungan. Eh kung sasabihin mo, kailangan personal kong marinig si Kristo para marinig ko, lalabas hindi magiging totoo ang sinabi ni Kristo na yung iba pa niyang tupang wala sa kulungan. Nung sabihin niya ito year palagay mo na, year 33. Pumanik siya sa langit year 33 AD. Eh nung mangaral si Apostol Pablo, year 65 AD. O narinig ba nung mga tao na yun ang tinig ni Kristo personal? Hindi. Pero sila'y naging katuparan ng hula ni Kristo na meron pa akong mga tupa, wala pa rito. Isa ron si Pablo. Ha? At yung mga pinangaralan ni Pablo sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, mga Gentile nation yan, hindi Israel yan. Yan ngayon, nakarinig ng tinig ni Kristo. Sabi ni Kristo kasi, diringgin nila aking tinig, sila'y magiging isang kawan. Napasok ba sa kawan ng mga taga-Efeso o hindi? Napasok ba ang mga taga-Galacia o hindi? Napasok. Sino napakinggan? Si Kristo, tinig ni Kristo. Eh, asan yung tinig ni Kristo? Asan? Pakinggan niyo kung asa. Siya kailangan para marinig niya tinig ni Kristo, presente si Kristo. Hindi yung ganon. Ito ang tinig niya. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag. At ang aking tinig ay nasa mga anak na lalaki ng mga tao. Saan ho inilalagay ng Diyos yung kanyang tinig? My tinig is in the sons of men. Kaya may kinakasangkapan ng Diyos para yung tinig ni Jesus makarating sa atin. Ha? Eh kaya nga sila, ganun ang paniwala nila. Tinuruan daw ni Kristo, tinuruan apostol, tinuruan ng Papa, tinuruan ng Pari, tinuruan sila. Ba, pagka pala sa kanila ang katwiran, pag pwede sa kanilang makarinig, kahit sa kaduluduluhan, pagka sa amin hindi pwede. Kailangan pala para marinig ko ang tinig ni Kristo, personal akong nandun kay Kristo. Mali! Pwede kang makarinig. Ang totoo, kahit senyasan lang ako ni Kristo, papayag ako eh. Siya sabi niya, wala raw senya sa Biblia. Wala senyas ha? Ano ba ho yung kahulugan ng salita senyas? Ano yung senyas? Tagalog o Kastila? Kastilano yon. Ano sa Tagalog yon? Ha? Ha? Oh, babasa tayo ng senyas sa Biblia. Pakinggan nyo ha, yan ang kahirapan nung hindi Biblia binabasa eh. Ayaw makinig sa Diyos eh. Mas gusto istorya eh. O, pakinggan nyo ha. Sa 1:22 ni Lucas, babasa tayo ng ganito. At nang lumabas siya, ito nangyari kay Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista, at saka yung nanay niya na si Elizabeth. Noon si Juan Bautista ipapanganak si Zacarias, napipi si Juan Bautista, napipi. Si Zacarias, napipi si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista. Ano nangyari? At nang lumabas siya, at hindi siya makapagsalita sa kanila,
at hinagap nila na siya'y makakita ng isang pangitain sa templo at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. Oh, may hudyat ho ba sa Biblia?